Eto na nga po mga kababayan, matapos pong magpahayag ng Iglesia ni Cristo ng malawakang rally bilang pagtalima po sa naging pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na wag pong ituloy ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, umugong po sa iba't ibang social media ngayong araw na ang ginawa pong fellowship di umano nung nakaraan sa palasyo ng Malacanang ay meron daw pong lumabas na ang Iglesia ni Cristo daw po ay babayaran ni Lisa Marcos para hindi po matuloy ang gagawing malawakang rally ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Nakakagulat, mga kapatid, at kung ako po ang inyong tatanungin, ako po ay naniniwala pa rin na ang Iglesia ni Cristo po ay hindi po tutugon sa mga ganitong klaseng panawagan at hindi po sila magpapalinlang sa pera. Yan po ay base po sa aking pagkakakilala dahil alam ko po ang isa po sa mga relihiyon, mga kapatid, na may paninindigan din po. Pag mga ganito sa mga ganitong klaseng laban ay hindi po isusugal ng INC ang kanila pong reputasyon para masira po, mga kapatid, sa ganitong larangan. Kaya ang aking pong pag-aanalisa dito ay ito po ay matutuloy sa ayaw at sa gusto nila, mga kapatid. Kahit po pigilan po ng palasyo ng Malacanang at ng kung sinong Poncio Pilato, hindi po magpapalinlang ang Iglesia ni Cristo sa mga ganitong klase pong pahayag. Kung kanino man po galing ang mga ganitong haka-haka at balita, mga kapatid, ay wag po tayong magpapaniwala, mga kapatid. Alam po natin na ang isa po sa lumalaban din po ng patas pagdating sa mga ganito ay ang INC po, mga kapatid. Ako po ay hindi kabahagi at ako po ay hindi kaisa ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Ngunit ako po ay naniniwala sa kanila pong katatagan, determinasyon, taus-pusong pagtugon. Ako po ay naniniwala na hindi po magpapadala ang INC sa kung sino mang Poncio Pilato na sila po ay mababayaran sa mga ganitong pagkakataon, mga kapatid. Parang SMNI din po yan, mga kapatid, na naninindigan din po sa tama. Napilit po silang binubusalan, sila po ay hindi nagpabusal hanggang sa natanggalan po sila ng prangkisa, mga kapatid. Alam po natin yan. Huwag po tayong maniniwala sa mga chika-chika ng iba't ibang panig ng grupo, mga kapatid, na ang INC po ay mababayaran. Sumugal man po ng sumugal si Lisa Marcos, ito po ay pambabastos po. Kung ganito po ang gagawin nila, ito po ay pambabastos po sa mga kapatiran po na may milyong miyembro na bayaran po ang Iglesia ni Cristo para po mapigilan ang mga ganitong ikakasang rally ng INC, mga kapatid. Tayo po ay naniniwala. Sana nga po, siguro po by Monday, magkakaroon po ng pahayag ang INC tungkol po sa mga ganito po kumakalat na issue dahil alam po natin nakakarating din po sa kanila ang mga ganitong klaseng balita at mga ganitong ugong-ugong. At alam ko po na ito po ay hindi palalampasin po, mga kapatid, ng saganang mamamayan ni Kajen po, mga kapatid. Naniniwala po tayo dyan na ito po ay tutugunan nila kapag nakarating po sa kanila ang mga ganitong klaseng balita, mga kapatid. Nakakapagtaka dahil, mga kapatid, dahil sa panahon po ni Bongbong Marcos nangyari po ang kaliwat ka ng bayaran upang mapagtakpan po, mga kapatid, ang pagkakamali at kabuktutan pong nangyayari sa Marcos administration. Nalulungkot po tayo dyan, mga kapatid, dahil marami po sa mga kapatid nating media, ang mga media po, media outfit, ay unti-unti pong tumiklop kay Bongbong Marcos, mga kapatid, at kay Martin Romualdez. Malamang sa malamang, ito po ay nabubusalan sila ng salapi at nabubusalan sila ng pera. Kaya po, ganito na po sila ngayon katameme sa lahat po ng kapalpakan na nangyayari sa gobyerno, mga kapatid. At kung ating bibigyan po ng pansin, dalawang media outfit na lang po ang bukod tanging lumalaban at bukod tanging nagbabalita po ng kapalpakan at mga nangyayari po sa gobyerno. Ngunit sila din po ay nagiging patas dahil kung ano man po ang achievement na nangyayari po sa Marcos administration, ito po ay ibinabalita rin po nila. Ito po ang Net 25
at ang SMNI, mga kapatid. Dalawang media outfit na lang po yan, ang hindi po tumitiklop sa pagbabalita po sa mga nangyayari po sa Marcos administration. Mga kapatid, ayan ang isa sa mga tinitignan natin dito na talagang itong media na to kung bakit po ang SMNI ay patuloy nilang binanatan dahil nga po ito daw po ay kaalyado ni Pangulong Rodrigo Duterte. Alam naman natin yon dahil nga po kay Pastor Apollo Kibuloy na isa po sa matalik na kaibigan at spiritual leader po ni Pangulong Rodrigo Duterte nung siya po ay nasa Malacanang pa, mga kapatid. Alam po natin yan na ang SMNI po ay talagang maka-Duterte po yan, mga kapatid. Pero alam naman natin na nagbabalita din po sila ng mga achievement na nangyayari din po sa Marcos administration, mga kapatid. Ang sinasabi po natin dito, mga kapatid, ay kung ang Net25 po ay subukan po nilang gawin dito ang ginawa nila sa SMNI. Magkakasubukan talaga tayo dito tapos susubukan nilang bayaran ngayon? Ay, mahiya ka, Lisa Marcos, kung ito ay pilit mong gagawin. Mahiya ka dahil hindi lahat ng relihiyon at hindi po lahat ng tao, naniniwala ako na hindi po lahat ng tao ay kaya pong bayaran at tapatan ng salapi ni Lisa Marcos. Ako po ay naniniwala at naiintindihan ko po na gusto po nilang maipatigil ito. Pero alam po natin na hindi lahat ay nababayaran ng salapi, mga kapatid. Naniniwala po ang maraming Pilipino sa tatag po at paninindigan ng INC, mga kapatid. Tayo po ay sumasaludo dyan kung sila po ay hindi matatapatan ng pera. Marami pong Pilipino ang naniniwala na ito po ay dahil nga po sa lumabas po at kumalat po ngayon na mababayaran po ay bilang pagrespeto po sana ay ito po ay respetohin naman nila ang Iglesia ni Cristo. At yun nga sinasabi natin, ang maraming Pilipino po ay naniniwala na hindi po kayang bayaran at tapatan ng salapi ng palasyo ng Malacanang ang pamunuan po ng Iglesia ni Cristo, mga kapatid. Sana po ganyan po maging tama po ang tingin ng maraming Pilipino, mga kapatid, at isa po tayo sa tumitingin dyan na hindi po sila kayang bayaran ng milyon at bilyon para mapahinto po ang mga ganitong klaseng programa, mga kapatid, dahil ang kagustuhan lang po ng Iglesia ni Cristo ay pagkakaisa po, mga kapatid, at hindi po pagkawatak-watak, mga kapatid, dahil po sa nangyayari sa ating mundo ngayon na nagiging masalimuot na po sa nangyayari po sa Pilipinas, mga kapatid. Ramdam po natin yan. Tayo pong mga nakatutok po sa nangyayari pong pampolitika sa Pilipinas ay tayo po ay apektado sa nagiging galawan po ngayon ng Marcos administration na pilit na pagpapabagsak po kay Vice President Sara Duterte, mga kapatid. Kayo po, mga kapatid, ano po ang inyong mga suwestyon, kuro-kuro o pagtingin sa mga ganitong klase po na nangyayari sa ating bansa, mga kapatid? Malaya po kayong makapag-comment at makapagpahayag ng inyong mga suwestyon at damdamin dyan sa ating YouTube channel. Maraming salamat po, mga kapatid.